Ang pangalan ko ay Rico Santos at ako ay 45 taong gulang. 3 buwan na ang nakalipas, nakakahalaga akong halos 400 milyong piso. Nagmamay-ari akong isang matagumpay na negosyo nga supply sa pagtutubro, nakatira sa isang bahay na may 6 na silid tulugan sa isang kilalang subdivision at may 2 anak na nag-aral sa kolehiyo. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo kung paano ako dinalangang pakawalangang lahat ng ito sa pagtuklas ng isang bagay na nagpabago sa aking buong buhay nang kunin sa akin ng dati kong asawang si Valerie at ng kanyang abogadong kasintahan ang lahat at pinaktawanan ako sa aking mukha. Inisip kong wala ng dahilan para mabuhay pa, ngunit minsan, mahiwaga ang pakilos ng Diyos. At ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating na nakabalat kayo bilang pinakamatitinding sakuna. Rick, kaawa-awa ka, sabi ni Valerie, habang nakatayo sa pasilyo ng korte na nakaabay sa kanya si Ati, David Chua. 20 taon tayong kasal, at hindi mo man lang nakita ang pagdating nito. Anong klaseng negosyante ka pala? Ngumisi si David habang inaayos ang kanyang Italianong-Amerikana. Walang personalan. Rico, ay, teka, sa tingin ko personal na pala ito ngayon. Naktawanan silang dalawa. Ang tuno na umaling-aunaw sa mga pader na marmol ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa aking sikmura. Nakatayo lang ako ron sa aking nag-iisang natitirang suite, pinapanut silang maklakat palayo dala ang lahat ng aking pinahirapan. Ang negosyong sinimulan ko mula sa wala, ang bahay kung saan unang humabang ang aking mana. Ang savings account na may lamang 8,380 milyon. Pati na ang kustodya kina Miguel at Sofia, ang aking 19 taong gulang na kambal. Idemanda mo ako. Pasigaw na sabi ni Valerie habang papalayo. Ay teka, hindi mo na kayang makbayat ng abogado. Hindi na ako magagalaw ngayon, Rick. Sinigurado iyon ni David. Pagkalipas ng 3 buwan, paubos na ang huling 5,000 ko, nakatira sa isang studio type na apartment na amoy kulob at kabiguan. Doon ko naalala ang isang lumang savings account na binuksan ng aking lolo Eugenio nung ako'y isinilang, dapat ay mayroon itong 1,000. Naisip kong isara na lang ito, para man lang makakain ako ng isang disenteng pagkain. Ngunit nang buksan ng teller ng bangko ang account na iyon at namutla ang kanyang mukha, nang tawagin niya ang kanyang manager na nanginginig ang mga kamay. Nang pareho silang nakatiti sa screen ng computer na parang nakakita ng multo, alam kong may pambihirang nangyayari. Ginong Santos, sabing manager na halos pabulong na ang boses, ang account na ito ay tumutubo ng compound interest mula pa noong 1,960. Iniharap niya sa akin ang screen, at halos manlumo ako sa aking nakita. Ang babaeng inakalang winasak na niya ako. Ang abogadong inakalang nanalo na siya, wala silang kaalam-alam sa kung anong paparating. Dahil ang aking lolo, isang simpleng manggagawa sa pabrika na hindi kailanman kumitang higit sa 8,000 kada buwan, ay nag-abot ng tulong mula sa kabilang buhay upang iligtas ang kanyang apo sa pinakakahangahangang paraan na maisip. Ito ang kwentong iyon. At maniwala ka sa akin, gugustuhin mong marinig ang bawat salita ng susunod na nangyari. Kailangan ninyong maunawaan kung sino ako bago gumuho ang lahat, dahil iyon lamang ang paraan para lubos ninyong maintindihan kung gaano kalalim ang aking pagbagsak at kung gaano ako naging bulag sa mga nangyayari sa ilalim mismo ng aking ilong. Ang Santos Plumbing Supplies ay nagsimula sa isang inupahang garahe sa Quezon City noong 2004. Ako ay 25 taong gulang na may degree sa business, isang buntis na asawa, at eksaktong 500,000 na iniwan sa akin ng aking tatay Hector nang siya'y pumanaw. Tuwing 4:30 ng umaga, hahalikan ko ang lumalaking tiyan ni Valerie at magmamaneho papunta sa garaheng iyon kung saan ayusin ko ang mga inventaryo hanggang sa dumating ang aking mga unang customer. Alam nga kontratista na maasahan nila ako na mayroon ako ng kailangan nila sa oras na kailangan nila at sa tamang presyo. Magpapakamatay ka sa trabaho, sabi ni Valerie nung maunang taon
habang minamasahe ang aking mga balikat habang nakayuko ako sa mga libro sa aming lamesa sa kusina. Kailangan ng nga batang isang ama, hindi lang isang tagapagbigay. Ang nga bata ay sina Miguel at Sofia, kambal na isinilang sa gitnang isang bagyo noong Nobyembre. Naalala ko pa nung una ko silang binuhat. Ang maliliit at perpektong mga nilalang na ito, at ipinanggako kong ibibigay sa kanila ang lahat ng hindi ko naranasan. Ang aking pakabata ay hindi naman masasabing mahirap, ngunit palagi kaming nabubuhay sa isang kahig, isang tuka. Ang aking lolo Eugenio ay nagtrabaho sa isang pabrikang sasakyan sa loob ng 30 taon. Ang aking ama naman ay isang maintenance supervisor sa isang ospital. Mabuti at marangal na trabaho, ngunit hindi sapat para mawala ang pag-aalala tungkol sa pera. Pagsapit ng 10 taong gulang ng kambal, inilipat ko ang negosyo sa isang 15,000 square foot na bodega. Mayroon kaming 32 na empleyado, kabilang ang aking kapatid na si Thomas, na namamahala sa mga delivery, at ang aking pinsan na si Paolo, na humahawak sa mga commercial account. Tuwing Huwebes ng umaga, nakikipagkita ako kay Mr. Gomez, ang aking accountant, sa isang kapihan. "Rick, may espesyal kang nabuorito," sabi ni Mr. Gomez, habang inilalatag ang mga quarterly report sa pagitan ng aming mga tasa ng kape at platong itlog. "Karamihan sa mga negosyo ay nabibigo sa unang 5 taon, ikaw ay papunta na sa ika-16 na taon at lumalago ng 20% taon-taon. Ang manumero ay higit pa sa maganda. Nakuha namin ang kontrata para mag-supply sa De Leon Construction Group, ang pinakamalaking commercial builder sa buong rehiyon. Ang nag-iisang account na iyon ay nagpasok ng 1,000,000 kada taon. Idagdag pa ang aming ibang mga commercial client sa retail side at kumikita kami ng malam 400 milyon taon-taon sa kita. Matapos ang mga gastos at matalinong pamumuhunan, naipon ko ang magandang numerong iyon, 520 milyon sa savings. Ang aming bahay sa Alabang ay ang lahat ng pinangarap ni Valerie nung kami ay bata pa at walang pera. 6 na silid tulugan, 4 na banyo, isang swimming pool, at isang kusina na 3 beses niyang pina-redesign. Tumigil siya sa kanyang trabaho bilang dental hygienist matapos magsimulang mag-aral sina Miguel at Sofia, at inilaan ang kanyang sarili sa tinatawag niyang pamamahala sa aming social presence. Ang country club ay hindi lang tungkol sa golf. "Rick, paliwanag niya nang kinuwestiyon ko ang mga bayarin. Doon nabubuo ang mga kasunduan kung saan nangyayari ang mga tamang koneksyon. Marahil tama siya. Ilang kontrata ang nakuha ko mula sa mga taong nakilala ko sa mga event sa club. Bagaman halos wala akong oras na dumalo mismo. Si Valerie ang pumupunta sa mga pananghalian ng mga kababayan, sa mga charity gala, sa mga wine tasting. Umuwi siyang nakukuwento tungkol sa ganito't ganoong miyembro sa kanilang mga bahay bakasyunan, sa kanilang mga biyahe sa Europa. Ang pangalan ni Ati David Chua ay nagsimulang lumitaw sa mga kwentong ito mga 2 taon bago sumabog ang lahat. Ang kanyang law firm ang humahawa sa lahat ng high-profile na annulment, kaswal niyang nabanggit isang gabi. Naging partner sa edad na 35. Maisip mo ba iyon? Hindi ko maisip dahil masyado akong abala sa aktwal na pagtatrabaho. Ang karaniwang araw ko ay nagsisimula ng 5:00 ng umaga at nagtatapos ng 8:00 ng gabi. Tuwing Sabado, ginagawa ko ang papeles. Ang linggo ay dapat para sa pamilya, ngunit mas madalas kaysa sa hindi, tinatawagan ako para sa isang emergency, isang pumutok na tubo sa isang construction site, isang naantalang padala na kailangang ayusin, Laging Mayroon. Si Miguel ay nasa Ateneo at nag-aral ng business, sumusunod sa aking mayapa. Si Sofia naman ay nasa La Salle para sa marketing. Ang pinaksamang tuition nila ay umaabot ng 500-700 ribu kada taon, ngunit masaya ko itong binabayaran. Mabubuting bata sila, matatalinong bata. Paminsan-minsan ay nakte-text sila, karaniwan ay tungkol sa mga pangangailangan sa pera. Minsan naman ay para lang mangumusta.
Si Valerie ang humahawak sa karamihan ng mga bagay-bagay tungkol sa pagiging magulang, ang matawag tungkol sa mga grado at relasyon at mga plano sa weekend. Laging nagtatrabaho si Papa. Narinig kong sinabi minsan ni Sofia sa kanyang kaibigan sa speakerphone. Sabi ni Mama mas mahal niya pa raw ang bodega kaysa sa amin. Masakit iyon, ngunit sinabi ko sa aking sarili na nagtatayo ako ng isang bagay para sa kanila. Bawat 16 oras na araw, bawat pinalampas na recital o laro, bawat bakasyon ng pamilya na ipinagpaliban ko, lahat iyon ay isang pamumuhunan sa kanilang kinabukasan. Ang negosyo ay magiging kanila balang araw. Ang pra ay titiyak na hindi sila maghihirap tulad ko. 5 taon nang patay ang aking ama nun, ngunit minsan ay naririnig ko pa rin ang kanyang boses. Wala pang taong nasa kanyang higaan ng kamatayan ang nagsabing sanay mas marami pa siyang oras na ginugol sa trabaho, anak. Ngunit isinantabi ko ang boses na iyon, kasama ang lumalaking distansya sa mga mata ni Valerie, at ang paraan ng kanyang pagsisimulang umuwi ng gabi, pag-inom ng mas maraming alak, at pagtrato sa aming silid-tulugan na parang isang hotel room na dinadaanan lang niya. Akala ko'y makasama kaming nagtatayo ng isang imperyo. Hindi ko namalayang pinaplano na pala niya ang pagwasak nito. Martes, ika-14 nga Marso. Ang petsang iyon ay nakatatak sa aking alaala na parang isang marka. Umalis ako ngang maaga sa bodega, bandang 3:00 ngang hapon, dahil iyon ang aming 22 anibersaryo ngang kasal. May dala akong 2 dosenang rosas sa upuan ng pasahero at isang reserbasyon sa La Luna, ang mamahaling restaurant kung saan kami nag-engage noon. Ang unang napansin ko ay ang itim na BMW ni David Chua sa aming driveway. Kilala ko ang kotse na iyon dahil itinuro ito ni Valerie sa country club 2 buwan na ang nakalipas, na ipinagmamalaki ang custom leather interior at ang presyo nito. Ang pangalawang napansin ko ay nakasara ang mga kurtina sa silid-tulugan na kakaiba para sa kalagitnaan ng araw. Nakatayo ako sa aming sariling pasukan sa loob ng 1 buong minuto, hawak ang mga rosas, nakikinig sa mga tuno na nakmumula sa itaas. Aking silid-tulugan, aking kama, ang tawanan ang napakilos sa akin. Hindi tawa ngang pagkakasala o kaba, kundi komportable, pamilyar na tawanan na parang matagal na nilang ginagawa ito at naging karaniwan na. Hindi ko sila kinompronta. Sa halip, umupo ako sa aking truck sa loob na 3 oras, pinapanood si David na umalis sa aking bahay ni Shes Intrete. Hinahalikan ang aking asawa bilang paalam sa aking pintuan na parang pag-ari niya ang lugar. Kumaway si Valerie mula sa pintuan, suot ang seda na roba na binili ko para sa kanya nung Pasko. Nang sa wakas ay pumasok akong lapanolan, bagong ligo siya, naglulutong hapunan, at humuhuni sa sarili. Gabi ka na, sabi niya nang hindi tumitingin mula sa kalan, anibersaryo man o hindi, sana tumawag ka. Ang papeles ng annulment ay inihatid kinaumagahan, eksaktong 9:15. Nasa kalagitnaan akong isang staff meeting nang pumasok ang process server sa aming conference room. Pinanood ako ang 32 na empleyado habang iniabot sa akin ang dokumentong wawasak sa lahat ng aking itinayo. Rico Santos, tanong ng server. Opo, naihatid na po sa inyo. Tumayo ang kapatid kong si Thomas na parang handang palayasin ang lalaki, ngunit pinigilan ko siya. Nakakagulat na kalmado ang aking makamay habang binubuksan ko ang sobre. Hindi lang annulment ang hinihiling ni Valerie. Inaakusahan niya akong pag-abandona, emosyonal na pang-aabuso, manipulasyon sa pananalapi, manakatagong ari-arian at pangangaliwa. Bawat isang akusasyon ay kasinungalingan, ngunit hindi iyon mahalaga. Gumawa si David ng isang obra maestra ng legal na pagkawasak. Ang unang pagpupulong sa mga abogado ay ginanap sa opisina ni David, isang power play para ipakita sa akin kung sino ang may control. Umupo si Valerie sa tabi niya, suot ang isang bagong designer suit. Mga hikaw na diamante na hindi ko pa nakikita dati na kumikinang sa liwanag. Hindi siya tumitingin sa akin ng direkta. Ang aking kliyente ay nadurusa sa katahimikan sa loob ng maraming taon. Simula ni David, habang nakapatong ang kamay niya sa braso ni Valerie. Ang iyong pagiging abala sa trabaho, ang iyong emosyonal na pagliban, ang iyong pagbibigay prioridad sa pera kaysa sa pamilya.
Mayroon kaming dokumentasyon na umabot ng 5 taon. Anong dokumentasyon? Tanong ni Ati. Reyes, ang aking abogado. Naglabas si David ng isang kahon ng manga file. Mga jurnal na di umano'y isinulat ni Valerie na nagdedetalyeng aking kapabayaan. Mga larawan ko sa trabaho sa mga family even, mga bank statement na sinasabi niyang nagpapakita ng mga kahinahinalang paglilipat at maging mga sinumpaang salaysay mula sa mga miyembro ng country club na nagsasabing nasaksihan nila ang aking pagiging kontrolado at verbal na pananakit. Ito ay katang-isip, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Valerie, sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ito. Sa wakas ay tumingin siya sa akin at ang kanyang nga mata ay kasing lamig ng taglamig. Ang tanging kasinungalingan ay ang pagpapanggap na may kahulugan sa iyo ang ating pagsasama, Rick. Tinulungan ako ni David na makita ang katotohanan. Ang forensic accountant na dinala nila ay pinsan ni David, bagaman nalaman lang namin iyon kalaunan. Nagpatoto siya na nagtatago ako nga ari-arian, naglilipat ng prasa ibang bansa at minamaliit ang halaga ng negosyo. Bawat pagtanggi ko ay nakakahalaga nga mas malaking bayad sa abogado. Bawat dokumentong kailangan kong ilabas ay nangangailangan ng oras at pera. Si Ati. Reyes ay nalula, natalo sa estrateya, at sa tingin ko ay medyo takot sa reputasyon ni David. Rick, hinihiling nila ang buong kustodya na kambal, sabi sa akin ni Ati. Reyes sa isang pahinga. Kahit na 19 na sila. Nakakaapekto ito sa mga kalkulasyon ng suporta, mga nasa hustong gulang na sila. Paano niya makukuha ang kustodya nga nasa hustong gulang? Mga legal na nasa hustong gulang na dependen pa rin sa kolehiyo, alam ni David ang bawat butas sa batas. Bukod pa riyan, ka-golf niya si Judge De Leon, si Judge Martin De Leon, bumoto pa naman ako para sa kanya, naniniwala sa kanyang mapangako sa kampanya tungkol sa pagiging patas at pagpapahalaga sa pamilya, ngunit sa korte na iyon, habang pinapanut siyang tumatango sa bawat salita ni David habang binabalewala ang maapagtutol ni Ati. Reyes, napaktanto kong ang hustisya ay isa lamang transaksyon sa negosyo, umiyak si Valerie sa tamang pagkakataon nang ilarawan niya ang aking pang-abuso, kung paano ko siya inilayo sa mga kaibigan, kinontrol ang pananalapi at pinaramdam sa kanya na wala siyang halaga. Ang babaeng gumastos ngang 12 milyon sa pagpaparemodel ng aming kusina ay nagsabing ikinulong ko siya sa isang pagsasamang walang pag-ibig. Nagsumite sina Miguel at Sofia nga sulat na nagsasabing wala ako sa kanilang buhay laging pinipili ang trabaho kaysa sa pamilya. Ang masulat na iyon ay parang mga kutsilyong itinarak sa pagitan nga aking mga tadyang. Ang huling pagdinig ay tumagal ang 6 na oras. Ipininta ako ni David bilang isang halimaw na nagtago ng milyon-milyon habang emosyonal na sinisindak ang kanyang pamilya. Ang desisyon ni Judge De Leon ay mabilis at malupit. Nakuha ni Valerie ang bahay, ang negosyo, lahat ng ipon at buong kustodya na may pinakamataas na suporta na kinakalkula batay sa aking dating kita. Naiwan ako na walang anuman maliban sa mga damit na suot ko at isang 20 taong gulang na Honda Civic na itinago ko dahil sa sentimental na halaga. Ito ang hustisya, malakas na inanunsyo ni David para marinig ng lahat habang paalis kami sa korte. Pagkatapos ay mas mahina, para lamang sa akin, napakasarap niya nga pala. Ang studio apartment sa Belmont Avenue ay nakakahalaga ngang 18 bawat buwan at may tanawin ng isang pader na ladrilyo at ang pelaging amoy ngang curry mula sa Indian restaurant sa ibaba. Pagkatapos ng 3 buwan na paninirahan doon, naisaulo ko na ang bawat mansa ng tubig sa kisame, bawat bita sa plaster, bawat oras na umiyak ang sanggol ngang kapitbahay sa itaas. Ang aking pagkain ay binubuo ng instant ramen, peanut butter sandwich, at kung ano man ang nakasale sa tindahan. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang kahirapan, ito ay ang pagiging invisible. Tinatawid nam nga dating empleyado ang kalsada kapag nakikita nila akong paparating. Nakukunwari ang mga kasama ko sa country club na hindi ako nakikilala sa gasolinahan. Kahit si Thomas, ang sarili kong kapatid,
ay kailangang dumistansya dahil pinanatili siya ni Valerie sa kumpanya at kailangan niya ang trabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Pasensya na, Rick, bulong niya sa aming nag-isang lihim na pagkikita sa isang highway rest stop. Binabantayan niya ang lahat. Kinumbinsi siya ni David na may binabalaka. Kapag nahuli akong nakikipag-usap sa iyo, tanggal ako sa trabaho. Ang aking bank account ay may eksaktong ay 2,500,000. Kinuha ngang korte ang aking sahod mula sa pansamantalang trabaho sa bodega na nahanap ko, kinukuha ang 70% para sa sustento. Ibinase ni Judge De Leon ang magabayarin sa aking dating kita, hindi sa aking kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan ni Ate Reyes na makfile para sa pagbabago, ngunit nangangailangan iyon ng isa pang retainer na wala ako. Hindi pa rin ako kinakausap ni Mikel. Sumagot minsan si Sofia umiya, sinabing ipinakita sa kanya ni Mama ang patunay nga aking mga kalaguyo. Mga bank account sa Cayman Islands, mga bagay na hindi naman toto, ngunit ginawang kapanipaniwala ni David. Ang pag-isa ay ganap na. Sa edad na 45, mas nag-iisa ako kaysa noong ako ay 25. Maliban ngayon, wala akong kabataan o pag-asa sa aking panig. Isang Huwebes ang gabi nang sinimulan kong halungkatin ang isang storage unit. Ang tanging bagay na hindi alam ni Valerie dahil inupahan ko ito sa pangalan ng aking ama maraming taon na ang nakalipas para itago ang kanyang nga gamit. Karamihan dito ay basura, mga lumang kasangkapan, mga album ngang litrato, ang kanyang koleksyon ng mga baseball card na napatunayang walang halaga. Ngunit sa isang kahon ng sapatos na may markang mahalagang papeles, may nakita akong nakpaupo sa akin sa sementadong sahig. Isang passbook ng savings mula sa unang pambansang bangko ng pagtitiwala na may petsang Enero 15, 1960. Ang pangalan sa account ay sa akin, Rico Eugenio Santos, at ang paunang deposito ay 50,000. Naka-paperclip dito ay isang sulat sa maingat na pagkakasulat ng aking lolo. Para sa kinabukasan ng aking apo, huwag galawin maliban sa matinding pangangailangan, Eugenio Santos. Naalala ko ang kwento ng bahagya. Binuksan ni Lolo Eugenio ang account noong ako'y isinilang ang kanyang unang apo. Ang 5,000 ay katumbas ng isang linggong sahod para sa kanya noon. Nabanggit ito nga aking ama minsan o 2 beses sa paglipas nga taon, ngunit inakala naming lahat na ang account ay naisara na sa isa sa maraming pagsasanip nga magabangko mula noong 1960. Ang unang pambansang bangko ngang pagtitiwala ay binili ng Commerce Bank na binili ng Republic Federal, na sa huli ay sinakop ngang isang malaking universal na bangko. Ang passbook ay marahil walang halaga, isang alaala mula sa ibang panahon. Ngunit habang nakaupo sa storage unit na iyon, napapaligiran ng magalabing ang buhay ng aking ama, naramdaman ko ang isang kakaibang tula na alamin ang katotohanan. Ang aking lolo ay isang simpleng tao na nagtrabaho sa linyan pag-assemblan sasakyan sa loob na Artevi Town. Namatay siya noong ako'y 10 taong gulang. Ngunit naalala ko ang kanyang nga kamay, may paklat at malakas, at kung paano niya ako laging binibigyan ng piso kapag hindi nakatingin ang aking nga magulang. Itabi ang kalahati, gastusin ang kalahati, lagi niyang sinasabi. Pinalalago ngang panahon ang pera. Rico, tandaan mo yan. Kinaumagahan, isinuot ko ang aking huling disenteng damit, ang isa na itinabi ko para sa mga job interview, at nagmaneho papunta sa branch ng bangko na dating unang pambansang bangko. Ang gusali ay ilang beses nang narenovate, puro salamin at bakal na ngayon, malayong-malayo sa bangkong ladrilyo na kilala ng aking lolo. Ang teller ay isang dalagang nagngangalang Patricia, masayahin at profesional. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, sir? Mayroon akong lumang account, sabi ko, habang iniaabot ang naninilaw na passbook sa ibabaw ng marmol na counter. Napakaluma mula pa noong 1960. Gusto ko sanang isara. Kumunot ang nuni, Patricia, sa passbook. May tinipa sa kanyang computer. Kumunot ulit ang nu. Tingnan ko lang po sa aming archived system. Sabi niya, mas maraming pakta-type. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkagulat. Ginong Santos,
Maari po ba kayong maghintay sandali? Kailangan ko pong tawagin ang aking manager. Ayos, naisip ko. Sasabihin nila sa akin na ang account ay napunta na sa gobyerno dekada na ang nakalipas o naisara na dahil sa kawalan na aktibidad. Isa na namang patay na dulo sa isang buhay na puno nito. Bumalik si Patricia kasama si Theodore Grayson, ang branch manager, isang lalaki sa kanyang 50s na mukhang nakita na ang lahat sa kanyang 30 taon sa pagbabangko. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na hindi pa niya nakita ito. Ginong Santos, sabi niya, maingat at profesional ang kanyang boses. Maari po ba kayong sumama sa aking opisina? Kailangan po nating pag-usapan ang account na ito ng pribado. Sumunod ako sa kanya, naninikip ang dibdib sa kaba. Anuman ang darating, kaya ko itong harapin. Matapos ang lahat ng nawala sa akin, ano pa ang isang pagkabigo. Ngunit habang naglalakad kami lampas sa mga bintana ng teller at mga security camera, napansin kong bahagyang nangingini ang mga kamay ni Theodore habang daladala ang passbook ng aking lolo na parang gawa sa ginto. Ang opisina ni Theodore Grayson ay puro mahogany at katad na may mga sertipiko at parangal na nakasabit sa isang pader. Ikinumpas niya na umupo ako. Pagkatapos ay maingat na inilagay ang passbook ng aking lolo sa kanyang mesa na parang sasabog ito. Nakatalikod sa akin ang screen ng kanyang computer. At pinanood ko ang kanyang nga daliri na mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging hindi makapaniwala sa bawat pagpindot. Ginong Santos, simula niya, pagkatapos ay huminto, umubo, at nagsimulang muli. Ang account na ito ay pambihira. Hindi lang isang savings account ang binuksan ng inyong lolo. Binuksan niya ang tinatawag na Century Growth Account, isang produkto na panandaliang inalok ng unang pambansang bangko noong 1960. Kumuha siyang isang calculator at isang legal pad, gumagawa ngang mabilis na mga tala. Ang account ay itinakda na may compound interest na 7.5% taon-taon, nakalock sa loob ng minimum na 45 taon. Iginagalang ng bangko ang rate na ito sa bawat pagsasanib dahil ito ay isang kontraktual na obligasyon. Walang sinuman ang makakagalaw nito, kahit ikaw, hanggang sa ikaw ay maging 45 taong gulang. 45 ako 3 buwan na ang nakalipas, sabi ko, biglang nanuyo ang aking bibig, eksakto. Naging available sa iyo ang account noong Enero. Ginong Santos, naiintindihan mo ba kung paano gumagana ang compound interest sa mahabang panahon? Sa teorya, ikinasa ni Theodore ang kanyang monitor sa akin. Hindi ito teorya. Ito ang balanse ng iyong account. Ang numero sa screen ay hindi ka panipaniwala. Kumurap ako, binilang ang nga digit, kumurap muli, AD 237 malan 279 2965 540. Impossible yan, bulong ko, E1000 lang yon. E1000 sa 7.5% compound interest sa loob ng 64 na taon. Ginong Santos. Ipinakita ni Theodore ang isang spreadsheet na nagpapakita ng taon ng paglago. Piniling iyong lolo ang perpektong instrumento sa pananalapi sa perpektong panahon. Sa ika-VC taon, ito ay nakakahalaga na elka na adem-10 Sa ika-TC taon, ito ay lumago sa ilka na hatutu-10. Ang tunay na mahika ay nangyari sa huling 20 taon. Exponential growth. Nanginginih na ngayon ang aking makamay. Sa akin ba talaga ito? Walang pagkakamali? Walang pagkakamali. Ngunit Ginoong Santos, hindi pa iyan ang lahat. Binuksan ni Theodore ang isang filing cabinet at kumuha ang isang folder na mukhang kasing tanda ng passbook. Ang iyong lolo ay nagtatag din ng isang investment addendum sa account. Noong 1965, inutusan niya ang bangko na bumili ng halagang 5,200 na shares sa isang kumpanya ng tela na tinatawag na Berkshire Hathaway. Tila umikot ang silid. Berkshire Hathaway. Ang kumpanya ni Warren Buffett, iyon mismo. Noong 1965, ang nga share na iyon ay nakakahalaga ng halos 19 bawat isa. Nakabili ang iyong lolong 5 shares. Ngayon, pagkatapos ng maraming stock split at 60 taon ng paglago,
Ang nga share na iyon ay nakakahalaga ng humigit kumulang na 647 milyon. Hindi ako makapagsalita, hindi makahinga. Binigyan ako ni Theodore ng isang basong tubig mula sa isang kristal na decanter at ininom ko ito ng hindi nalalasahan. Nakiwan ang iyong lolo ng detalyadong mga tagubilin, patuloy ni Theodore habang inilalabas ang isang naninilaw na sobre na may pangalan ko. Ito ay dapat ibigay sa iyo kapag na-access mo ang account. Nanginginig ang mga daliri, binuksan ko ang sobre. Sa loob, sa maingat na pakakasulat ng aking lolo, "Mahal kong Rico, kung binabasa mo ito, naabot mo na ang edad ng karunungan at natakpuan mo ang iyong sarili sa pangangailangan. Wala akong alam sa iyong kinabukasan nung isinulat ko ito, tanging ang buhay ay may mga bagyo at bawat tao ay nangangailangan ng kanlungan. Ang iyong ama na si Hector ay isang mabuting tao, ngunit maliit ang kanyang pag-isip. Ikaw, naniniwala ako, ay mag-isip ng mas malaki. Ngunit kahit ang mga malalaking nag-isip ay maaring ibagsak ng mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Ako ay isang simpleng tao na natuto ng 3 katotohanan. Una, ang pera ay hindi kayamanan, ang panahon ang yaman. Pangalawa, kung ano ang nakatago ay hindi mananakaw. Pangatlo, ang isang taong tila walang anuman ay madalas na mas mayaman kaysa sa isang taong ipinapakita ang lahat. Pinili ko ang Berkshire Hathaway dahil nakilala ko ang isang binatang nangangalang Warren sa isang factory tour na makabuluhan ang sinasabi tungkol sa halaga at pasensya. Baka wala itong kahinatnan. Baka ito ang maging lahat. Gamitin mo ang regalong ito ng may talino. Huwag magtiwala ng lubusan kaninuman kahit sa mga kasama mo sa higaan. Ang mundo ay puno nga David Chua at Valerie, bagaman iba ang kanilang nga pangalan noong aking panahon. Ang iyong lolo, Eugenio Santos, P.S. Huwag mong ipakita sa kanila ang lahat ng iyong baraha, Rico. Huwag kailanman. Tumingin ako kay Theodore na may lumuluhang nga mata. Alam niya. Kahit papaano, alam niya. May isa pa pong bagay, malumanay na sabi ni Theodore. Ang matagubilin sa account ay nagsasaad na anumang pagtatangkang i-access ito bago ang iyong ika-45 na kaarawan ay magre-resulta sa pakawalan ng lahat ng interest at kita sa pamumuhunan. Kung nalaman itong iyong dating asawa, sa panahon ng proseso ng annulment at sinubukang angkinin ito, nawasak na sana niya ang halaga nito ng tuluyan. Ang kabalintunaan ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Si Valerie at David ay naging napakasigasik, kumbinsidong natakpuan na nila ang lahat. Nag-hire sila ng mga forensic accountant, inimbestigahan ang bawat bank account, sinundan ang bawat transaksyon, ngunit hindi nila naisip na maganap ngang isang bagay na binuksan bago pa man ako maging isang araw na sanggol, nakatago sa ilalim ngang alikabok ngang nga dekada. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko kay Theodore. Una, ihahanda namin kayo sa aming private wealth management team. Pangalawa, mariin kong imumungkahi na makipag-usap kayo sa aming mga inire-rekomendang abogado sa buwis at mga tagapayo sa pananalapi. Pangatlo, bahagya siyang ngumiti, baka gusto ninyong isaalang-alang na ilihim muna ito hanggang sa makagawa kayo ng nga plano. Naisip ko ang tumatawang mukha ni Valerie, ang ngisi ni David, ang mapanghusgang gafel ni Judge De Leon, o balak kong maging napakatahimik, Guy Grayson, napakatahimik. Lumabas ako sa bangkong iyon na ibang tao kaysa sa pumasok. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko kung ano ang sinubukang ituro sa akin ng aking lolo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kung ano ang ipinapakita mo sa mundo. Ito ay kung ano ang itinatago mo hanggang sa tamang sandali. Sa loob ng 2 linggo, patuloy akong nanirahan sa studio apartment na iyon, kumakain nga ramen, pumapasok sa aking trabaho sa bodega. Wala akong sinabihan tungkol sa yaman na nakaupo sa aking mga bagong account. Sa halip, tahimik akong nakipagkita kay Ati. Alejandro Vargas, ang pinakakinatatakutang abogado sa Maynila, at sa isang kabalintunaan ang dating mentor ni David Chua. Si David ay aking protehido, sabi sa akin ni Ati Vargas sa aming unang pagkikita sa kanyang penthouse office. Matalino, walang awa, at ganap na walang etika.
Matagal ko nang hinihintay ang tamang kaso para turuan siyang leksyon. Nalaman lahat sa investigasyon ni Ati Vargas. Hindi lang makagolf sina David at Judge De Leon. Mayroon silang kasunduang pinansyal na kinasasangkutan ng mga paborableng desisyon para sa mga kickback. Ang forensic accountant na nakpatoto laban sa akin ay pinsan ni David, naksinungaling tungkol sa kanyang na credential at gumawa ng ebidensya. Si Valerie ay may mga kalaguyo sa loob ng 3 taon, hindi lang si David, kundi 2 pang lalaki mula sa country club. Maghahain tayo ng kasong pandaraya, judicial misconduct, at racketeering, paliwanag ni Ati Vargas. Hindi lang ito tungkol sa pagpapawalang bisangang inyong annulment. Ito ay tungkol sa kriminal na pag-usig. Ang araw na inaresto si David sa kanyang opisina ay ang parehong araw na umalis ako sa studio apartment na iyon. Inilabas siya nga ahente NBI na nakaposas habang nanonood ang kanyang makasosyo at kliyente. Inaresto si Judge De Leon nung hapong iyon din. Ang lokal na balita ay nagulat NG Kuwento sa loob NG maraming linggo. Kilalang abogado sa annulment at hukom, arestado sa eskandalo NG Corruption. Tumawag sa akin si Valerie na sumisigaw nang i-freeze ang mga ari-arian. Anong ginawa mo? Paano ito possible? Wala kang pera. Wala akong pera na nakikita mo. Mahinahon kong sagot. Itinuro sa akin ng aking lolo ang aral na iyon, bagaman kinailangan kong mawala ang lahat para maintindihan ito. Ang desisyon sa annulment ay ganap na binalitad. Kinailangang ibalik ni Valerie ang bahay, ang negosyo, at kung ano ang natira sa perang hindi pa niya nagagastos sa mga alahas, kotse at cosmetic surgery. Si David, na nahaharap sa pagkatanggal sa bar at pagkakakulong, ay kumanta laban sa kanya para iligtas ang sarili at inihayag na tumulong siyang planuhin ang buong iskema mula sa simula. Pumunta sina Miguel at Sofia upang makita ako matapos lumabas ang katotohanan. Ipinakita sa kanila ang mga pekeng dokumento, sinabihan ng mga detalyadong kasinungalingan, minanipulan ng kanilang ina para maniwala na ako ay isang halimaw. Papa, patawarin mo kami, humagulgol si Sofia sa aking mabisig. Ipinakita niya sa amin ang mga bank statement, mga litrato, lahat ay mukhang totu. Mga anak ko kayo, sabi ko sa kanila, walang dapat ipatawad. Biktima rin kayo. Ibinenta ko ang Santos Plumbing Supplies 6 na buwan pagkatapos sa halagang 1,700 milyon sa De Leon Construction na kailangan pa rin ng isang maasahang supplier at nais na dumistansya mula sa iskandalo. Kasama ang regalo ng aking lolo, mas marami akong pera kaysa sa pinangarap ko. Ngunit namuhay ako ng simple. Bumili ng isang simpleng bahay na may 3 silid tulugan sa isang tahimik na lugar. Itinata ko ang Eugenio Santos Foundation na nakatuon sa financial literacy para sa mga pamilyang manggagawa. Bawat buwan ay nagtuturo ako ng klase sa community center na nagpapaliwanag tungkol sa compound interest, pangmatagalang pamumuhunan at ang matiyagang pag-ipon ng yaman. Ikinukuwento ko sa kanila ang tungkol sa aking lolo, ang manggagawa sa pabrika na mas nakaunawa sa pera kaysa sa sinumang banker sa Wall Street. Ang panahon ang inyong pinakamalaking yaman, sabi ko sa bawat klase. Hindi kung makano ang kinikita ninyo, kundi kung gaano ninyo katagal hahayaang lumago ito. Si Thomas ang nagpapatakbo ng pangaraw-araw na operasyon ng foundation. Nakatulong na kami sa 300 pamilya na magsimula ng kanilang sariling investment account. Itinuturo sa kanila kung ano ang likas na alam ng aking lolo. Na ang yaman ay hindi tungkol sa pagpapasikat. Ito ay tungkol sa seguridad, pasensya, at paglalaro ng pangmatagalang laro. Si Valerie ay nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang dental office ngayon. Ang parehong uringang trabaho na mayroon siya nung kami ay nakakilala. Nakatira siya sa kanyang kapatid at nagmamaneho ng isang 10 taong gulang na Toyota. Si David ay natanggal sa bar at sinentensiyahan ng 3 taon sa federal na bilangguan. Si Judge De Leon ay nakakuhang 5 taon at nawalan ng pensyon. Minsan, nananalo talaga ang hustisya. Kailangan lang ng pasensya. Ngunit heto ang tunay kong natutunan sa lahat ng ito. Ang aking lolo, si Eugenio,
na hindi kailanman kumita ang higit sa 8,000 sa isang buwan, na nagtrabaho sa parehong linya ang assembly sa loob ng 4 na dekada, na isinuot ang parehong suite sa simbahan sa loob ng 20 taon. Naunawaan niya ang isang bagay na fundamental sa buhay. Ang karera ay hindi laging para sa matulin o ang labanan para sa malakas. Minsan ito ay para sa mapagpasensya, sa maingat, sa mga nakaunawa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iyong ipinapakita, kundi sa kung ano ang iyong itinatago. Itinatago ko ang kanyang larawan sa aking mesa ngayon. Katabi mismo ngang lumang passbook ngang savings na iyon. Kapag may mabatang negosyante na pumupunta sa foundation na nagyayabang tungkol sa kanilang mabilis na panalo at magagarang deal, itinuturo ko ang larawang iyon. Ang lalaking ito ay ginawang 750 milyon ang 1,000, sabi ko sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng mga panlilinlang o mga pakana o pagapa sa iba, kundi sa pamamagitan ng pasensya, karunungan at pag-unawa na ang panahon, kapag ginamit ng tama, ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa sansinukob. Gabi-gabi bago matulog, binabasa kong muli ang kanyang sulat. Huwag mong ipakita sa kanila ang lahat ng iyong baraha, Rico. Huwag kailanman. Tama siya. Ang pinakamagandang kamay ay ang hindi alam ng sinuman na hawak mo hanggang sa sandaling ilatak mo ito sa mesa at kunin ang lahat.